Donaire at Casimero kung ano lang 'to, pananaw ko lang kung pupuwedeng mangyari 'to, kayang gawin ng TBP 'to sa tingin ko, i-e-elevate yung Philippine boxing nito, eh. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Sa akin lang kasi kailangan ng elevation ng boxing scene ngayon, eh. At mapansin din tayo ng katulad niyan mga Japanese promoter, pumapasok na sa'tin sa Omega, 'di ba? Mm. Maganda yung ginawa ng Omega diyan sa Combati, talagang sold out at maganda yung action ng mga laban. Sa tingin ko itong Donaire at Casimero kung ano lang 'to, pananaw ko lang kung pupuwedeng mangyari 'to, kayang gawin ng TBP 'to sa tingin ko, i-e-elevate yung Philippine boxing nito, eh. Kung May hindi nagha-hype nga matutuloy yung diyan, eh. Tapalis, bakit hindi na lang sila? Para Pwede May ano, mag-aalaman nagha-hype din. niyan. pwede din Brother J-Man 'no, magsasayin sila ng mga gano'ng fighter na mga kilala dati like yung mga Pound for Pound niya, ganyan yung Nieto sa kanila Donaire. Tapos paglalabanan nila for the sake of Philippine boxing, hindi na ng Philippine boxing, ng boxing sa buong mundo. Pero alam niyo yung masakit do'n, Sir Pao, 'no? Yung pero isang Pinoy talagang matatalo. Pero I love Filipino versus Filipino fights. And siguro gano'n, ipapakain na rin nila. Total, may mga edad na rin naman. Hindi ko naman sa minamaliit Good promotions yun, Winter sa mga Japanese. Halimbawa kung gaganapin sa Cebu ang magha-handle Omega, maganda yun. Sa akin lang, sa tingin ko kasi yung sa Cebu kasi katulad yung sa Combati, talagang maganda yung nila, event nila, talagang pumatok talaga. Eh, what if pa kung halimbawa Donaire versus Casimero o kaya Tapales versus Casimero? 'Di ba? Eh mas lalo na siguro Tapales versus Casimero, ang ganda niyan. Yeah, I mean, okay naman lahat 'yan, eh. Kung sabi nga nila, if the business is good, pwede kasi muntik na nga mangyari ang Casimero versus Donaire, 'di ba? Muntik na mangyari 'yan. So, we know that kumbaga may storyline na. And alam mo naman, parang meron din dati kasi naging magkaibigan na sila, so baka hindi pero for the sake of business, if it's good business, I'm all for it. I'm good, lalo na pag sa Pilipinas. Sa tingin ko okay din yun, Sir Pao, eh. Dalawang may pangalan, dalawang Oo. Hindi ko lang alam. Lalo na kung sa Cebu hindi ko natanong gaganapin, kung tapos nakalimutan ko tanong kay Mark. Sir Pao, Japanese Filipino maglalaban. Nakalimutan ko tanongin kay Mark kasi merong isa mga vloggers na hina-hype din ito, eh. So, hindi ko lang alam kung open pa rin dito si Nonito Donaire Jr. So, kasi sa notable opponent, Sir Pao, parang wala din ako makitang pwedeng itapat din kay Donaire kasi yung last 2 fights niya, medyo laglag si Champ Nonito, eh. So, kung magtatapat ng isa pang medyo kalaban, same sa kanya, pwede siguro ito si Casimero, eh. 'Di ba? Kung nandiyan dyan siya sa TBP, if ever, 'di ba? Nothing is impossible, basta good business. Pero pwede nga yun. If they cannot get a rank opponent, they just get a name fighter na kilala ng mga Pilipino, 'di ba? Name fighter like, Nonito Donaire. Pero si Nonito Donaire may options naman yan. Pwede pa rin siya bumaba. Pwede pa. Ang alam ko, pinag-iisipan na pwede rin siya bumaba. So, kasi baka manood pa sa Pacquiao, halimbawa sa Cebu ginanap, Sir Pao, Combati, parang ganun sa Omega. Eh sa tingin ko, big event yun, plus lahat ng mga Hall of Famer boxer natin, baka nandoon din. Suportado yan ng buong ng buong komunidad ng boxing yan, if ever na mangyari ang mga ganyan. Ganda niya. Naman siya. Naman. Handa na ulit tayo ng mga kagulod. Basta pag si Casimero lumaban ng kapwa Pilipino, kagulo yan. Sigurado yan. But yeah, I understand where you're coming from. Nakalimutan ko hindi ko natanong. Kay, sana nandito si Sir Jerry Marshall. Baka tanong natin kung may posibilidad ba yung laban na yun. So, yun. Hindi ko natanong, nakalimutan ko yung Nonito Donaire kung pwede.